balak mo. Ngunit, paano mo nga ba maibabalik ang tama na kailangan mong gawin kung nandyan na yung pinsala ng iyong ginawa? Handa ka bang isugal ang lahat ng meron ka, alang-alang sa prinsipyong iyong pinaglalaban na inaakala mong tama? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong naging malaking bahagi sa pagbagsak ng diktatorya dahil sa paghahangad na makamtan ng demokrasya, ngunit huli na nang malaman niyang ang ibig sabihin pala ng kalayaan na kanyang ipinaglalaban ay ang pagiging tuta ng mga dayuhan sa sarili nating bayan. Ang kwento ni Rodolfo Agi Aguinaldo o yung tinaguriang Agila ng Cagayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rodolfo Aguinaldo ay mas kilala din natin sa tawag na Agi ay isinilang sa Lawag City, Ilocos Norte noong September 12, 1946. Ngunit inilipat sila ng kanyang tatay na si Felix Aguinaldo sa Gataran sa Cagayan at doon sila nanirahan. Pumasok siya bilang kadete ng Philippine Military Academy o PMA at naging bahagi ng PMA Class 1972 bago niya naging kabiyak si Lerma Dumaguit. Ito yung mga panahong dumami ang mga komunista na gustong sumira sa bansa at sa paglaganap ng kaguluhan, napilitang magdeklara ang Pangulong Marcos ng martial law upang ibigay ang gustong mangyari ng mga komunistang ito na pinamumunuan ni Joma Sison at ng kanyang mga kasama. Bilang bahagi ng Philippine Constabulary, ang batang lieutenant na si Aguinaldo at ilan niyang mga tauhan ay isa lang sa maraming unit ng Constabulary na nakikipaglaban sa mga kaaway ng bayan. Naging madugo ang labanan noong mga panahong yun at kailangan mong maging malupit sa mga kalaban dahil sukdulan na ang panggugulo ng mga ito sa bayan at marami ng alagad ng batas ang basta-basta na lang pinapatay ng walang kalaban-laban ng mga ito. Malaking bahagi ng buhay ni Agi ay ginugol niya sa pusod ng kagubatan sa kabundukan ng Cordillera. Siya at ang grupo niyang Scout Ranger ang naging numero 1 pambato ng gobyerno noon sa pagsupil sa mga kalaban. Nakilala si Aguinaldo sa bansag na Agila dahil hango ang Agi sa kanyang pangalan na Aguinaldo at naging Agila naman dahil sa kanyang galing sa counterintelligence na para bang nakikita niya mula sa taas ang kanyang mga kalaban gaya ng isang agila. Pero Rambo ng Pilipinas ang talagang bansag sa kanya ng kanyang mga matatapat na tauhan dahil sila ang masigit na nakakakilala kay Agi pagdating sa labanan. Kuhang-kuha niya ang katangian ni Rambo, ngunit ito ay noong mga panahong dekada 80 na at kung kailan sumikat